Welcome to Miss Galie Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi namin sa inyo. Nangyari itong kwento ko last year lang, December 2023, with my kumari. Naitago na lang natin sa pangalang Kayla. 28 years old pa lamang siya. May anak na rin siyang babae na nasa edad 7 taong gulang pa lamang. At ang mister naman niya ay nasa edad 38 na rin. Matagal na rin kaming magkakilala ni Kayla at ng asawa niya. Magkasama dati sa trabaho ang misis ko at ang asawa ni Kayla. Hanggang sa naging inaanak ni misis ang anak nila kumari. Maganda si Kayla. Pansinin talaga ang mukha nito na akala mo hindi tumatanda. May pagkamistisa rin to at di rin papatalo ang magandang figura ng kanyang katawan. Nakakatunaw rin ang mga tingin nito na akala mo may ibang ibig sabihin. Last year, December 2023, nag-away silang mag-asawa at sa tuwing mag-aaway sila, ay sa bahay nagpapalipas ng sama ng loob si Kayla. Malapit lang kasi ang bahay nila sa amin. Wala pang 10 minutos kung lalakarin. Makakarating ka na sa amin mula sa bahay nila kumari. December 9, 2023. Mga bandang 7:00 ng gabi. May kumatok sa gate ng apartment namin at nagulat ako nang mabungarin kong si Kayla ang kumakatok. Agad kong tinungo ang gate upang pagbuksan ng aking kumari. "Mare, kumusta?" Bungad ko sa kanya. "Okay lang. Nandyan ba si Mare?" "Naku, wala siya ngayon eh. Nasa out of town siya. Christmas party kasi nila ngayong araw. Bukas pa uuwi yun. Tara, tuloy ka muna." Bago siya tumuloy sa bahay, ay pansin ko na parang naiilang siya sa akin. Ngumingiti siya pero hindi siya makatingin ng diretsyo. Siguro, dahil nga dalawa lang kami sa bahay ng mga oras na yun. Pagkapasok namin sa loob ng bahay, agad ko siyang pinaupo sa sofa at inalok ng may inom at ng dinner. Iniwan ko muna si Kayla sa sala habang ako naman ay naganda ng dinner namin. Mga ilang minuto pa bago ako bumalik sa sala, dala ang mga hinanda kong pagkain para sa maganda kong bisita. Habang kumakain kami, nag-usap kami tungkol sa kung ano ba ang sadya niya kay Mrs. Nag-away na naman kasi kami kanina ng kumpari mo. Nakita ko sa cellphone niya na may nag-text na babae. Hindi lang to yung unang beses ko na nahuli siya. Sobrang na talagang pari mo. Saad niya. Ganun ba? Baka naman tamang hinala ka lang, Mare. Medyo pagpapagaan ko sa loob niya. Hindi. Kilala ko ang asawa ko. Ilang beses ko na siyang pinatawad. Pero paulit-ulit pa rin ang mga kalukuhan niya. Nga pala pare, baka pwedeng dito muna ako magpalipas ng gabi. Kung sakali mang tumawag siya, pwede ba? Huwag mong sasabihin na nandito ako. Oo naman Mare. Pero alam ni pare every time na magtatalo kayo, dito ka pumupunta, di ba? Basta, gusto ko lang makapag-isip-isip sana. Biglang nag-ring ang cellphone ko at si misis ko ang tumatawag. "Hello, Han. Oh, kumusta? Napatawag ka?" Sabi ko. "Han, tumawag si paring Ricky sa akin kanina lang. Tinatanong niya sa akin kung nasa bahay daw si Kayla. Nandyan ba siya ngayon?" "Wala, Han eh." Pagsisinungaling ko sabay tingin kay Kayla. "Okay, pag nagpunta siya dyan, ikaw na bahalang magsikaso ha?" Ay naku. Ano na naman kayang pinag-awayan nila? "Okay, Han, sige. Ako nang bahala kay Kayla kung sakali na magpunta siya dito." "Okay, Han. Thanks."
Matipid na sagot ni Mrs. Okay, Han. Ingat ka dyan sa party, ha? I love you. I love you too, Han. Sagot ng asawa ko at agad ko nang pinatay ang cellphone. Sabay tingin kay Kyla. Salamat, ha. Nakapagsinungaling ka patuloy kay Mari. Ayos lang. Mabuti na rin yun at nang makapag-isip-isip ka. Pinagpatuloy na namin ang pagkain namin at siya na rin ang nagligpit at agugas ng mga pinggan. Habang ako naman, nilinisan ko ang room kung saan ko siya papatulugin. Bandang 8:00 nang biglang may kumatok sa gate. At nang dungawin ko mula sa bintana para makita kung sino ang kumatok, nakita ko ang mister ni Kyla. Kaya naman agad kong pinuntahan at lumapit kay Kyla. Sinabi ko agad na nasa gate ang mister niya. Nag-aantay. Kaya agad siyang umakyat sa taas at nagkulong sa kwarto. Inayos ko na ang sala at agad ko nang pinagbuksan si kumpare. Oh, pare, musta? Tuloy ka. Agad namang tumuloy si Ricky at inikot pa ang mga mata sa buong bahay namin. Pare, nag-away kasi kami kaninang umaga ni Mrs. eh. Alam ko dito lang yung tatakbo sa inyo. Usal niya. Pare, wala siya dito eh. At wala din kasi si Mari mo. Nasa party at bukas pa uuwi yun. Sabi ko. Pagkapasok namin sa sala, naupo kami at nagkwentuhan hanggang sa nagbukas ako ng beer para sa aming dalawa. Nakarami din kami ng ininom at mga bandang 10:00 na siguro noon nang magpaalam na sa akin si Ricky. Uuwi na raw siya at baka andun na si Kyla sa bahay nila. So tumango naman ako at hinatid ko siya sa may gate. Nang makita kong nasa malayo na siya, bumalik na ako sa loob ng bahay at nakita ko si Kyla na nag-aayos ng kalat namin ng kanyang mister sa sala. Nakashort siya ng super iksi at nakaspageti lang na ubod ng nipis. Halos maaninag ko na ang mga tinatago niya na inaamin kong noon ko pa gustong masilayan. Napangiti ako ng palihim at medyo lumakas ang kabog ng puso ko. Mari ako na dyan, nakakahiya naman sa'yo. Lumingon sa akin si Kyla at ngumiti. Huwag na pare, kaunti lang to at tsaka salamat nga pala tinago mo kay Ricky. Upo ka na lang dyan at mukhang naparami ka na ng nainom na alak. Salamat Mari ha. Alam mo, hindi ko maisip kung bakit nang bababae pa si Ricky. Hindi ba niya nakikita kung gaano kakaganda at kasexy? Naku pare, lasing ka lang. Hindi Mari. Totoo lang, kung ikaw ang misis ko, tiyak hindi na ako mangbababae at uuwi pa ako agad ng maaga. Bakit? Si Mari ba? Hindi ka na ba ginaganahan sa kanya? Biglang tanong ni Kyla. Sa totoo lang, matamlay na kami pagdating sa kama ng Mari mo. Lagi kasi siyang busy sa trabaho. Tingnan mo ngayon, wala siya. Ganyan talaga ang buhay pare. Para naman sa inyo yan. Kayo ba ni paring Ricky? Nakakailang beses ba kayo sa isang buwan or linggo? Ewan ko ba kung bakit ko na itanong yun. Siguro dahil na rin sa impluwensya ng alak. Medyo matagal na nakasagot si Kyla. Akala ko nagalit siya sa tanong ko, pero sumagot din siya. Alam mo, sa totoo lang, magdadalawang buwan nang walang ganap sa amin. Ha? Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung nagsisinungaling lang si Kyla, pero mukhang seryoso naman ang mukha niya. Di ba nga kasi, may ibang babae siya? Dagdag pa niya. Biglang tinupok ng kakaibang apoy ang pagkatao ko ng mga oras na yon. Matagal na akong may gusto kay Kyla noon pa man. Sa edad niyang yun,
Hindi mo mahalata na may anak at asawa na siya. Makinis kasi ang kanyang balat at maputi siya. At sa taas na 5'6", talagang mapapawaw ka sa kanya. Kahit sinong lalaki maiinggit sa kanyang asawa. Maya-maya, bigla akong tinawag ni Kyla kaya nagulat ako. Nakaupo lang ako sa sofa ng oras na yun habang pinagmamasdan siyang nag-aayo sa sala. Ano bang iniisip mo pare? Sabi niya sa malambing na tono. Wala Mari. Nahihilo lang ako eh. Hindi ko maawat ang sarili kong sulyapan ang hita niya. Dahil siguro sa kalasingan ay nawala ang hiya ko sa aking kumari. Wait lang pare. Ikukuha kita ng kape. Sabay ngiti niya ulit. Salamat Mari. Panay rin ang tingin sa akin ni Kyla. Nahuhuli ko rin na napapangiti ito ng palihim, lalo pagtatalikod na sa akin. Ako naman ay pilit pinipigil ang sariling lapitan siya dahil baka kung ano pa ang mangyari sa amin. After 2 minutes, bumalik na si Kyla sa sala at may dalang kape. Umupo siya sa tabi ko at iniabot niya sa akin ang kape. Habang iniinom ko ang kape, biglang nagsalita si Kyla. Mabuti pa kayo ni Mari. Siguro gabi-gabi kayo sa kama, no? Tumingin ako sa kanya at ramdam ko na seryoso siya sa kanyang sinasabi. Hindi naman. Minsan lang. Minsan nga ayaw pa niya eh. Sagot ko naman. Bakit naman? Kasi pagod daw siya sa trabaho niya. Pagkasabi ko noon, tumayo si Kyla at pumunta sa harapan ko. Tumingin siya sa mga mata ko na tila nakikiusap sa isang bagay. Kinuha niya ang aking kape at nilagay sa center table. Hindi pa rin ako makakibo, pero alam ko na ang gusto niyang mangyari. Inilapit niya ang mukha niya sa mukha ko. Ilang segundong katahimikan ang bumalot sa aming paligid. Tanging mabilis na paghinga naming dalawa at tibok ng puso ko lang ang aking naririnig. Unti-unting dumapo ang malambig na halik ni Kyla sa akin. Tsaka ito pumikit. Napakaganda niya talaga. Pinagmasdan ko siya ng maigi. Hindi ko alam ang gagawin ko that time, pero kusa akong tumugon sa kanya. Nakakahingal ang naging palitan namin na para bang ang bawat isa sa amin ay ayaw nang bumitaw. At nang kumalas siya sa akin, ay unti-unti niyang itinilapon sa sahig ang kanyang mga suot habang nakatingin pa rin sa akin ang mga mata niyang nangungusap. Napawaw na lang talaga ako sa aking nasilayan. Hindi ako makapaniwala sa oras na yun. Napakaswerte ni paring Ricky sa kanya. Pare, alam kong mali to pero alam kong matagal mo rin tong gusto. Lagi kitang nahuhuli na tumitingin sa akin pag nasa bahay ka namin. Naaminin ko. Crush na rin kita noon pa. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko akalain may gusto rin pala siya sa akin. Lumapit ulit sa akin si Kyla, tsaka sumampa siya paharap sa akin. Kaya napasandal ako sa sofa habang nakatingin pa rin kami sa isa't isa. Ramdam ko ang lambot ng kanyang katawan. Para akong hihimatayin sa sabik ng oras na yun at hindi ako makapaniwala na natupad na ang matagal ko na ring inaasam. Na akala ko ay imposible na mangyari. Tinaas niya ang suot kong t-shirt at agad niya akong sinuyo sa labi. Mahusay si Kyla pagdating sa bagay na ganun. Ramdam ko rin ang gigil niya dahil siguro sa kulang sa lambing ng asawa. Sa aking pagpikit, ay namalayan ko na lang na binaba na ang aking boxers. At sa puntong yun, hindi na kami nakapagpigil pa sa isa't isa. Kahit alam naming bawal ay tila natalo kami ng natural na kahinaan. Wala kaming sinayang na oras.
Napakagatlabi na lang si Kyla nang tuluyang makamit namin ang isa't isa. Hanggang sa tuluyang umuga na nga ang matibay naming sofa na kailan lang ay kami ni Mrs. ang nandito at nagpapakasasa. Pero sa pagkakataong yun, tila bagong kasal kami ng aking kumari na parehas nakalimot na kami may mga asawa na. Niyakap ko siya sa balakang na para bang ayaw ko na siyang pakawalan pa. Nawala kami sa sarili ng oras na yun hanggang sa malaglag kami mula sa sofa at sa sahig na pinagpatuloy ang aming nasimulan. Hindi ko talaga makalimutan ang gabing yun. Ang gabing parang ayaw ko nang lumipas pa. Wala kaming kibuan pagkatapos. Mga ilang minuto din bago siya tumayo mula sa sahig. Salamat ha. Nakangiti niyang sambit. Salamat din. At natupad na rin ang pinangarap ko. Sagot ko naman. Para siyang kinilig sa sinabi ko. At muli, niyakap niya ako ng maigpit at hinalikan. Madaling araw nang umuwi si Kyla. Pero bago yun ay sinulit muna namin ang pagkakataon. Lahat ng sulok ng bahay ay nabinyagan namin. Labis na aliw at saya ang naibigay namin sa isa't isa na alam naming pwede pang mangyari ulit kapag may pagkakataon. Sa tuwing papasyalan ni Kyla ang misis ko dito sa bahay, ay naroon pa rin ang makahulugang ngiti niya sa akin na tanging kami lang ang nakakaalam. Hanggang dito na lang po ang aming istorya at sana'y napasaya namin kayo.